Magandang umaga mga kasali, narito ang mga balitang nakalap ng DZUP News Team ngayong Webes, November 13, 2025. 25 katao na italang nasawi dahil sa bagyong Uwan ayon sa NDRRMC. Faculty Regent Early Solgadong dumalo sa Union Forum sa Cebu. UPFI faculty naglathala at nag-edit ng libro At Tri-College PhD applications bukas na. Ako po si Gian Libroho At ako naman po si Yam Tolentino. at ito ang DZUP Balita. DZUP Balita. Mga kasali, malungkot na balita, umabot na sa 25 ang nasawi dulot ng mga naging epekto ng bagyong Uwan ayon sa pinakahuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 30 katao naman ang nasugatan habang may 2 nawawalang individual dahil pa rin sa bagyo. Sa tala ng NDRRMC, higit sa 1.3 million families ang apektado ng bagyong Uwan, kung saan mga residente ng Bicol, Central Luzon, Ilocos Region, Eastern Visayas at Cagayan Valley ang karamihan sa kanila. Nasa halos 650,000 individuals naman ang tumungo o nananatili pa rin sa mga evacuation area sa buong bansa. May ilang lugar pa rin sa bansa, partikular sa Bicol, Cordillera, Ilocos at Calabarzon ang nakakaranas pa rin ng power interruption. Apektado ang higit sa 4,600 na magsasaka at mangingisda at lampas 2,400 hectares ng taniman dahil sa bagyong Uwan. Sa talang ibinigay ng Department of Agriculture sa NDRRMC, umabot na sa lampas 143 million pesos ang halaga ng natamong pinsala sa sektor ng agrikultura. Nasa lampas 675 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Ayon sa NDRRMC, nakapamahagi na ang pamahalaan ng higit sa 242 million pesos na halaga ng ayuda sa mga naapektuhan ng bagyo. Mga kasali, na panatili naman ng Tropical Depression Uwan ang lakas nito habang nasa silangan ng bansang Taiwan. Ayon sa pinakahuling Tropical Cyclone Bulletin ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, may maximum sustained winds ang bagyong Uwan na 55 kilometers per hour at pagbugsong aabot naman sa 70 kilometers per hour. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Uwan. Huling namataan ng PAGASA ang bagyong Uwan sa layong 305 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gumagalaw ang bagyo sa direksyong hilagang silangan sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, patuloy na tatahakin ng bagyong Uwan ang northeastward direction hanggang sa maabot ang Ryukyu Islands ng bansang Japan, kung saan inaasahang malulusaw ang bagyo sa loob ng 12 oras. Kasali, balitang UP. Dumalo si UP Faculty Regent Early Solgadong noong October 13 sa Union Welfare Forum na inorganisa ng All UP Academic Employees Union o AUP-AEU Cebu Chapter. Binuksan ang programa sa pamamagitan ng isang educational discussion ni AUP-AEU Cebu Chapter President No Santillan hinggil sa papel ng mga edukador sa nagbabagong lipunan. Kasunod nito, nagbahagi si Gadong ng talk hinggil sa 2025 Faculty Merit Promotion at iba pang kampanya na may kaugnayan sa kapakanan ng mga guro at kawani ng universidad. Bago ang naturang forum, dumalo rin si Gadong sa flag raising ceremony ng UP Cebu. Nakausap din niya si UP Cebu Vice Chancellor for Administration, Palmi Marinel Tudtud, upang alamin ang lagay ng komunidad ng UP Cebu. Binanggit din ni Gadong ang panukala ng mga guro sa physical education para sa 1:1 teaching hour load credit equivalence.
Para naman sa Balitang Diliman, nagsagawa ng pag-aaral si UP Diliman Department of Communication Research Professor Jonna Lulabor kasama sina Rick Añonuevo at Jerry Digo mula sa Sorsogon State University Graduate School na sumuri sa karanasan ng 7 gay at 3 bisexual na guro na nagtuturo sa rural schools sa Pilipinas. Batay sa mga panayam at talakayang isinagawa sa pag-aaral na pinamagatang Lived Experiences of Gay and Bisexual Teachers, the Case of Basic Education Teachers in Rural Philippines. Lumabas na bagaman kinikilala ang mga guro sa kanilang dedikasyon, pagkamalikhain at pagiging skilled, marami pa rin sa kanila ang nakakaranas nila ng diskriminasyon gaya ng inappropriate jokes, harassment at iba pa. Nakita rin ng pag-aaral na kulang pa ang mga patakaran sa mga paaralan na may kinalaman sa lesbian, gay, bisexual, and transgender o LGBT issues. Sinabi pa sa pag-aaral ni Labor na maaaring makapagbigay ng kaalaman ang mga nakita sa pag-aaral para makabuo ng mas epektibong support system sa LGBT educators. Mga kasali, naglathala at nag-edit kamakailan ng mga aklat ang 2 faculty members mula sa UP Diliman Film Institute o UPFI. Ayon sa UPFI, inilimbag ni dating UP Diliman College of Media and Communication Dean at UPFI Professor Emeritus Dr. Nicanor Tiongson ang kanyang aklat na Manong, The Life and Works of Gerardo de Leon. Paliwanag ng UPFI, pagpupugay ito sa buhay at legado ni pambansang alagad ng sining para sa pelikula na si Gerardo de Leon. Samantala, nailimbag din ng aklat na inedit naman ni UPFI Assistant Professor Adjani Rumpak na Letters from the Future, 35 Years of Tagawad CCP para sa alternatibong pelikula at video. Tungkol ang aklat sa salaysay ng ebolusyon ng alternative Filipino filmmaking. Para pa rin sa Balitang Diliman, isasagawa ng UP Diliman Public Safety and Security Office o PSSO kasama ng Quezon City Veterinary Department, Animal Care and Disease Control Division ang libreng anti-rabies vaccination and microchipping program sa November 15 mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa Camia Residence Hall, Multipurpose Hall sa UP Diliman. Hinihikayat na lumuhok ang lahat ng pet owners sa UP Diliman campus. Kailangan lamang magdala ng Quezon City Identification Card, latest anti-rabies vaccination card ng alaga, at angkop na pet carrier o leash. Ini-implant sa ilalim ng balat ng alaga ang microchip. Ayon sa UP Diliman PSSO, nagsisilbi itong permanent identification dahil mayroong registration number ang bawat chip, pero hindi ito isang tracking device. Nakarehistro sa City Veterinary Department ang microchip number na nakapangalan sa may-ari. Magsisilbi itong contact information kung sakaling mawala ang alaga. Ito pa rin sa UP Diliman, tumatanggap na ang UP Diliman Asian Center, College of Arts and Letters at College of Social Sciences and Philosophy ng mga aplikasyon para sa Tri-College PhD o Doctor of Philosophy Philippine Studies Program para sa second semester ng academic year 2025 hanggang 2026. Tinuturo sa academic discipline na Philippine Studies ang lipunan at kulturang Pilipino at ang ethno-linguistic groups nito. Layo ng programa na i-problematize ang identidad ng mga Pilipino, mag-produce ng specialists na kayang pag-aralan ang Philippine programs gamit ang multi- at interdisciplinary approaches at methodologies, i-expose ang mga mag-aaral sa iba't ibang disciplinal perspectives at magbigay ng holistic approach sa mga problema sa bansa. Kinakailangang may Master of Arts o Master of Science degree mula sa recognized institution of learning at general weighted average na 1.75 o mas mataas ang aplikante. Maaaring mag-apply hanggang November 30. Mga kasali dito sa Diliman Campus, pansamantalang isasara ang bahagi ng Apasible Street na malapit sa Magsaysay Avenue hanggang January 31, 2026.
Ayon sa memorandum na inilabas ng UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Community Affairs o OVCCA, ito'y pagbigay daan sa isasagawang renovation at improvement works sa gusali ng UP Diliman Interactive Learning Center o ILC. Sarado ang nasabing bahagi ng kalsada hindi lang sa mga motorista kundi pati na rin sa mga pedestrian. Hinihikayat ng OVCCA ang mga motorista at pedestrian na gamitin ang alternate routes. Kaugnay ng balitang ito, inabisuhan ng UP Diliman Office of International Linkages o OIL ang mga stakeholder nito na ipapatupad muna ng OIL ang alternative work arrangements simula kahapon hanggang sa makahanap ng bagong mapapaglipatang opisina. Mananatiling nasa ILC building ang skeleton workforce ng OIL mula Lunes hanggang Biyernes. Nasa ilalim naman ng work-from-home setup ang Academic and Administrative Mobility Section at Partnerships and Communications mula Lunes hanggang Miyerkules. Tuwing Huwebes at Biyernes, available sila para sa on-site transactions. Nasa ilalim naman ng work-from-home setup ang Student Mobility Section tuwing Martes at Miyerkules. Tatanggapin nila ang on-site transactions tuwing Lunes, Huwebes at Biyernes. Mga kasali, daraos ng isang klase sa UP Diliman College of Law, Bonifacio Global City o BGC Campus sa November 20 ang isang academic colloquium na kung saan pag-uusapan ng flood control corruption scandal. Pinamagatan nitong When Great Powers Evade Great Responsibility, Uncovering Corruption Through Law and Accountability. Ayon sa mga organizer, layo ng colloquium na magkaroon ng platform ang mga estudyante at mga miyembro ng legal at public service communities na sumali sa palitan ng mga ideya upang mapalakas ang accountability mechanisms para matugunan ang suliranin ng korupsyon sa bansa. Bahagi ng panel of speakers sina dating Philippine Center for Investigative Journalism Executive Director Malu Mangahas, Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda, Akbayan Party List Congressman Chel Diokno, dating Ombudsman at dating Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales, Kabataan Party List Congresswoman Rene Co, UP Law Dean Associate Professor Gwen Grecia de Vera, dating Socio-Economic Planning Secretary at UP School of Economics Professor Emeritus Winnie Collas Monsod at dating Commission on Elections Chairman Christian Monsod. Inorganisa ito ng 4th year UP BGC Evening Class sa pakikipagtulungan sa UP Law Student Government. Mga kasali, para sa ating huling balita, idaraos ng UP Manila Office of International and Local Linkages sa pamamagitan ng European Delegation to the Philippines ang European Higher Education Fair sa November 21 hanggang November 22 mula 11 a.m. hanggang 5:30 p.m. sa Midtown Atrium ng Robinson's Place, Manila. Magkakaroon din ng online sessions sa November 24. Dito makakakuha ng impormasyon hinggil sa academic programs, eligibility requirements, innovations, at student life sa mga nangungunang higher education institutions sa Europa. Magkakaroon ng exhibitors mula sa mga bansang Czech Republic, Germany, Ireland, Sweden, Netherlands, Austria, Romania, France, Spain, Italy, Hungary, at Finland. Maaaring magrehistro sa ehefphilippines.com. Iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team ngayong Huwebes, November 13, 2025. Pakinggan ang DZUP Balita sa 16:02 a.m. sa radyo, dzup.org sa internet at sa aming Facebook page. Mga kasali, 42 days na lang Pasko na. Sa ngalan ng aming kasamahang si Rex Espiritu ng News Team at sina JJ Malate, Almira Mendoza at Cindy Navarrete ng production team, Ronin Bautista, Jennifer Amparo, Jean Gumagay at Jansen Pagulaya ng online team, Raymond Yu, Mark Valenciano at Ramon Ibanez Jr. ng tech team, Teresa Riamon, Joshua Diaz at JR Pascua ng admin team, ako si Yam Tolentino.
At sa ngalan ng aming program director na si Shreya Martinez at station manager na si Ivy Claudio, ako po si Gian Lebronghong. Magandang umaga mga kisali, padayon. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa DZUP.org.